sa award na ito, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Dahil ayaw tantanan ng lahat na ito may anak ka kay FTJ. Narinig yung lahat yun, di ba? Ngayon ko lang sasabihin. Ganyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Grabe. Napakalaki po pala ng okasyon na ito at napakabigat po pala ng award na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo ngayong gabi. Kasi po, hindi ko inaakala na makakatungtong po ako sa entablado ito dahil nung araw po naaalala ko, kasama ko lang ang lola ko na nanonood po ng mga pelikulang Tagalog dahil sobra po siya tagahanga ni FPJ at ni Nora Honor. Kaya bata pa lang po ako, namulat na po ako sa lahat halos ng mga magagandang pelikula ng mga Pilipino. Noong mga panahon po nila Dino Broca, nila Ismael Bernal, nila Celso at Castillo, at maraming pa pong ibang mga mahuhusay na mga direktor. Noong araw, wala sa pag-iisip ko na mapapasok ko ang trabaho ito. Hanggang dumating sa akin yung pagkakataon na nakita ko, may mga nakakita sa akin, at napasok ako sa pag-extra, hanggang sa napansin na po ako, may nakakita po sa akin sa isang indie films. Hanggang, yun po, dumalo yung takbo ng aking career sa trabaho ito. Kaya ako po kinukwento ito dahil hindi ko po lubos maisip na darating ako sa pagkakataong ito na mabibigyan ako ng parangal sa napakabata akong edad ng iconic movie actor. Kasi para sa akin po nung araw, nung nagsisimula ako, hindi ko kasi naisip na magiging artista ako. Ang tingin ko lang dati, racket eh. Ang tingin ko lang basta pagkakakitaan ko, basta kikita ko, ginagawa ko lang to dahil gusto ko magtrabaho, gusto ko mabuhay yung pamilya ko, gusto ko sila mabigyan ng magandang kinabukasan. Hanggang dumating na sa akin yung point na dahan-dahan sa trabaho ginagawa ko ng mga indie films na nung pinasok ko yung mundo ng indie films, sa mga sinisimulan ko yung mga pelikula ko, talagang mga medyo mature drone ang mga ginagampanan ko. Kadalasan ang mga ginagawa ko, mga gay film, iba't iba. Kasi ang tingin ko sa ginagawa ko noon, hindi na racket. Ang tingin ko noon, ginagawa ko yung mga pelikulang yun dahil naniniwala ako doon sa proyekto, doon sa kwento at sa direktor na katrabaho ko at sa mga artista. Hanggat na-experience ko po yung paglaban sa iba't ibang bansa para po ilaban yung mga pelikula natin. Hanggang dumating na po yung pagkakataon na napansin na ako ng television, ng ABS-CBN, ganoon na rin po ang GMA at ng Channel 5. Napakahaba po ng history ng tinahak ko bago po ako umabot sa entablado ito. Kaya guys, ko po sanang gamitin ang pagkakataong ito na pasalamatan ang lahat po ng mga taong tumulong sa akin doon, ang lahat ng mga directors, lahat ng mga managers, lahat ng mga co-actors ko, lahat ng mga producers at lahat po ng mga TV stations sa mga naniwala at nagbigay sa akin ng oportunidad na makapagbigay po ng hanap buhay. Ito pong tropeyong to, inaalay ko po ito sa aking lola at sa aking buong pamilya. Dahil hanggang ngayon po, nagtatrabaho po ako para po sa kanila at para mapaglingkuran po ang lahat ng mga Pilipino na makapagbigay po ng gabi-gabi ng inspirasyon at kaligayahan sa kanilang mga tahanan. Kaya maraming salamat po, Pamas, sa karangalang ipinagkaloob niyo sa akin at sa lahat po ng mga taong nagtiwala po sa akin. Thank you so much po and God bless you. Diba, hindi chismis ko. But anyway, wala kayong narinig sa akin na ako ay nagpaliwanag at nagsabi na kung ano yung chismis na yun. Yun ang magandang. Doon ko na patunayan na nasa showbiz ako. Pero hindi mo ako nagsalita. At ngayon, dahil sa award na ito, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Dahil ayaw tantanan ng lahat na ito
may anak ka kay FPJ, narinig mo lahat yun, di ba? Ngayon ko lang sasabihin, wala po akong anak kay FPJ. Siya po ang nakadiscover sa akin. 3 years contract under FPJ. I made 15 movies. And then after that, freelancer na ako. At maraming production, Leia, mga sinusipang mga producers na nilabasan po in television. And then, about 2 weeks ago, may nagtanong na naman. Taga-showbiz din naman. Naging mag-on ba kayo ni FPJ? Sabi ko, ayaw talaga tumigil. So, after 56 years, ngayon ko lang sasabihin, wala akong anak kay FPJ. Doon sa nagtanong sa akin, kung naging mag-on kami, another 56 years, famas ulit, sasabihin ko ang totoo. Okay? At ako po ay talagang masayang-masaya that ako po ay involved sa show business. Before, it was an ambition to be an actress. Alam kong it's a gift from our Lord, yung talent na ibinigay. Pero habang tumatagal and up to the present, noon pa sinasabi ko na, before it was an ambition, but now it's a mission. I have a mission. Magpasaya ng ating mga kababayan, ng mga tao sa mundo. I'm trying my best to be a good actress, a good comedian. Sa dami ng problema sa mundo, tatawanan lang natin ito because, and also have faith in our Lord. Okay? Maraming salamat! Robbie Padilla. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Una po, ako po ay nagpapasalamat sa FAMAS. Maraming salamat po sa ibinigay niyong pagkilala sa akin. Alhamdulillah. Pero una po sa lahat, gusto kong magpasalamat sa mga nag-umpisa ng image na bad boy. Siyempre, una po dyan, si Jose Padilla Jr., Joseph Estrada, Luz Salvador Jr., Ace Berhel. Sila po ang mga masasabi kong icon talaga. At sila po ang mga nagbigay sa akin ng inspirasyon na maging bad boy ng pelikulang Pilipino. At siyempre, nagpapasalamat po ako sa mga producer na nagtiwala po sa akin. Siyempre, si Mother Lily. At siyempre po, sa pelikula, si Boss Vic Del Rosario. At siyempre po, si Deo J. Fajardo Jr., si Betchay Vidanes, at siyempre po, ang ABS-CBN, Ma'am Charo, sa GMA, sa lahat po ng pinagtrabahoan ko, sama-sama na po yan, Channel 5, Net 25, lahat po, maraming salamat po sa inyo dahil hanggang sa ngayon, kahit saan man po ako naroon, ang boses ni Bad Boy, kailanman, hindi po mapapatahimik para sa bayan. Maraming salamat po.